magandang araw po. Nandito po ako ngayon para interviewin po si ma'am. Ma'am, ano pong pangalan nila? Yan. Okay po. Dito po kami ngayon para interviewin po about sa karapatan ng kababaihan. So, first question po. Alam niyo po ba yung mga karapatan ng mga kababaihan? Meron, isa sa karapatan natin is yung pag-unlad ng sariling aspeto. Tapos, siguro yung once na pumasok ka sa isang marriage or relationship, kailangan yung respect niya, emotion sa'yo and emotional, hindi siya masira or something. So, syempre, kaya merong yung sa DSWD na karapatan ng women once na na-abuse ka or something. Pangalawang question po. Nararanasan niyo po ba yung pantay na karapatan dito sa ating lipunan? Basically, oo. Pero meron din talaga siguro na old concept na ang babae is sa bahay lang. Pero kakaunti na rin naman yung mga ganito. Kasi nakakapag-explore na yung babae na pwede ka nang magtrabaho, pwede kang magturo, or pwede kang mag-ambag sa lipunan natin. Sa pangatlong question naman po, sa tingin niyo po ba, pantay-pantay po bang natutupad yung mga karapatan ng mga kababaihan sa ating lipunan, sa ating organization? Kung pantay-pantay, siguro masasabi ko na oo, pero meron ka ring magiging doubt na parang hindi mo naman nararamdaman. Usually kasi, once na nag-apply ka sa isang trabaho, minsan talaga, nang sasabihin ko, ay, may lang po yung kailangan. Pero kahit na, kaya mo namang gawin. Kaya namang patunayan ng babae yan. Kaya ko to. Pero mayroong mga companies na hindi ka nila tatanggapin kasi babae ka. May company naman na, sige go. Kasi babae ka, kahit babae ka, may background ka naman. Kumbaga, yung requirements na meet mo, or minsan higher pa, na nalalagpasan. So, yun lang po. Maraming salamat po. Good morning po. Good morning. Interview ko po sana kayo tungkol sa karapatan ng kababaihan. Ano pong pangalan nila? Ako si Roma Haberos. Alam niyo po ba ang mga karapatan ng mga kababaihan? Meron akong mga ilang alam na karapatan ng mga kababaihan. Ito ay katulad ng tamang pagtrato sa mga kababaihan, yung malayo sila sa mga karahasan. Nararanasan niyo po ba ang pantay-pantay na karapatan dito sa ating lipunan? Nararanasan ko naman. Ano mo may explain? Para po sa bayan Kasi walang bakit. At walang at bakit. At bakit? At bakit? Ulit. Tanungin mo ulit. Nararanasan niyo po ba ang pantay-pantay na karapatan dito sa ating lipunan? At bakit? Oo, nararanasan ko naman sa case ko. Maraming beses na nakita ko na napoprotektahan ang mga kababaihan na kagaya ko sa mga anumang karahasan. At sa, yun nga, yung sa tamang pagtrato sa mga babae. Lalo na sa asawa ko, napaka-magalang niya. Naranasan ko din to sa aking mga magulang at sa mga nakakasama ko sa lipunan. Sa tingin niyo po ba, pantay-pantay ang napapatupad ng mga karapatan ng mga kababaihan sa ating lipunan? Sa tingin ko naman ay pantay-pantay at napapatupad ito. Lalo na ngayon na meron na tayong mga batas para sa mga kababaihan, yung women's right. So, meron ng iba't ibang sangay
ang bawat barangay sa programang ito. At sa tingin ko naman na kung merong mga kababaihan na nangangailangan ng tulong ay madali nila itong nararamdaman. Kaya sa tingin ko sa ngayon, sa kasalukuyan ay pantay-pantay naman nating nararanasan ito. Tayong mga kababaihan. Parang napapalawak na po mas ngayon po. Yes, tama. Kahit kasi po ng dati, hindi na lang naunawaan. Oo. Kasi ngayon may mga seminar na rin pwede umattend ang mga kababaihan para malaman nila ano-ano yung mga karapatan nila. Actually, sa experience ko, parang madami yan eh, more than 10. Ganun. So, yun nga yung mga tamang Or than 10 seminars po. Oo. Yung mga tamang pagtrato. At libre naman po yan lahat. Oo, libre naman yun. Kasi nagkakaroon yun ng programa eh. Yung mga barangay o munisipyo, ina-announce nila yun. Halimbawa sa mga National Women's Month, gano'n, ina-announce nila yun na magkakaroon ng Wala na programa. po ngayong March. Oo. Hindi ko pala ngayon alam kung ano. Okupasyon. Yun po. Thank you po. Okay. Magandang hapon. Interview mo po namin kayo about sa... Ano po pangalan? Sige, Natanong ko po naman, alam niyo po ba yung mga karapatan ng mga kabataan? Or may alam po ba? Mommy! You want to show Para sa kababaihan, kung ano yung nararapat, kung ano yung tama, yun lang. And pangalawa na po is, nararanasan niyo po ba yung pantay na karapatan? Oo naman, dapat talaga may pantay na karapatan din sa ating babae, lalaki, pantay-pantay na karapatan. And pangatlo naman po, ma'am, is, natutupad naman po ba yung mga karapatan natin bilang mga kabataan dito sa ating Sa tingin ko, minsan yun lang ang malungkot, nakakalungkot. Kasi minsan, nakikita ko na hindi natutupad lahat. Kasi kawawa yung ibang babae na naabuso, lalo na sa mag-asawa, na hindi nabibigyan ng tamang karapatan ng babae. Minsan physical na naabuso, minsan mentally na naabuso yung babae. Kaya yun na nakakalungkot. Good morning po. Good morning. Interviewin ko lang po sana kayo para po sa karapatan ng kababaihan. Para sa karapatan ng mga kababaihan. Ano pong pangalan nila? Ako si Virginia Agawin Eusebio. Alam niyo po ba yung mga karapatan ng mga kababaihan? Noong araw, masasabi ko lang, opinion ko ha, noong araw, ang mga kababaihan, para silang walang karapatan. Kung ano sabihin ng mga asawa nila, sumusunod lang sila. Tsaka kung ano sabihin ng magulang, ganon, susundin mo ang mga sinasabi nila. Yung bang parang hindi ka pwedeng magbigay ng opinion mo. Pero ngayon, iba na. Sa panahon ngayon, kung anong karapatan ng kalalakihan, yun na rin ang karapatan ng mga kababaihan. Pantay lang ngayon. Kasi nung araw, hindi pwede magtrabaho ang mga babae, sa bahay ka lang. Paglilingkuran mo, kung may asawa ka, paglilingkuran mo ang asawa mo, kung may magulang ka, magulang mo. At saka, hindi ka nila pag-aaralin. Kasi katwiran nila, babae, mag-aasawa lang, pambahay lang. Kaya mga lalaki noon. Pero ngayon, iba na. Pantay-pantay na ang karapatan ng babae at kalalakihan. Ganun. Kung may trabaho ang babae, nagtatrabaho rin ng lalaki, tulungan na sila ngayon. Ganon. Yun ang opinion ko. Next question naman po. Nararanasan niyo po ba ang pantay-pantay na karapatan dito sa ating lipunan? Sa panahon ngayon, parang 50-50. Merong makaluma pa rin, yun ang sinusunod nila. Pero yung kalimitan ngayon, lalo na ngayon, ika nga modern age na, mga kababaihan parang pantay-pantay. Pumapantay na sila sa mga lalaki kasi may mga lalaki dapat mga manager lang noon, mga lalaki sa mga establishment, pero ngayon may mga babae na rin, kaya may pantay-pantay. Kukunti na lang yung ika nga 50-50. Discrimination. Oo, parang meron pa rin. Pero nabawas-bawasan na. Oh.
Last question. Sa tingin niyo po, pantay-pantay ang mga napapatupad ng mga karapatan ng mga kababaihan sa ating lipunan? Sa lakad ng panahon ngayon, magulo pa rin eh. Minsan, parang ganun pa rin eh. Walang pagbabago na parang yung iba may ika nga move on. Yun namang iba, parang takot pa sila yung nananatili sa makalumang ugali na kung anong kinagis na nila na tinuro ng magulang, yun ang sinusunod nila. Pero sa ngayon, yung mga yung mga modernong babae na kung anong kanilang opinion sinasabi nila, nagbo-voice out sila, hindi katulad noon na hindi ka pwede mag-voice out ng opinion mo. Amin ka lang, oo ka lang ng oo sa bawat Tagasunod lang. Tigasunod lang. Pero ngayon iba na. Ika nga lumalaban na rin ang kababaihan. Kung anong karapatan ng mga lalaki, karapatan na rin nila. Hindi pwedeng mga lalaki lang may karapatan ganun. Lalo nakita mo sa mga trabaho ngayon. Halos kalimitan, mas malamang ang babae kaysa sa mga lalaki. Ganun. Kaya parang pantay na rin. Pero may kaunti pa rin na dati pa rin ang may takot sila. Ganun. Yun lang po. Thank you po. Good morning po. Interviewing ko lang po kayo tungkol sa karapatan ng kababaihan. Ano po ang pangalan nila? Si Charlie Unico. First question po. Alam niyo po ba ang mga karapatan ng mga kababaihan? Oo naman. So, yan ang karapatan natin mapagsalita, may nararamdaman natin, karapatan against violence. Next question po. Nararanasan niyo po ba ang pantay-pantay na karapatan dito sa ating lipunan? In a way, oo. Yes, meron namang equality or yung karapatan ng mga kababaihan. Pero, there are some instances na hindi ko nararamdaman yun because this time, some priorities are still given sa mga kalalaki. But, it's also good to know na ngayon ay may mga kababaihan na Next question po. Sa tingin niyo po, pantay-pantay ang mga napapatupad sa mga karapatan ng mga kababaihan sa ating lipunan? ngayon naman, siguro, 45% na, pero lamang pa rin yung karapatan sa mga palalaki. Pero, nandun na rin naman tayo. So, minsan kasi sa mga corporate world, kasi ng mga CEO, mga lalaki pa rin sila. Maybe because they could easily decide on something, unlike sa mga babae na may pagka-legal-minded tayo. Minsan, yung decision na rin it could still be changed. Hindi na, yun, diba? But, ayun na nga yung sabi ko, not in all forms naman, may mga kababaihan talaga na born to be leaders, and then some women naman are born to be fathers. Morning po. Interviewin ko lang po sana kayo tungkol po sa karapatan ng kababaihan. Ano pong pangalan nila? Ako po si Elsie Enriquez, taga Anos, Los Baños, Laguna. Alam niyo po ba ang mga karapatan ng mga kababaihan? Oo naman. Opo. Ang kababaihan, yung kapag ikay binubugbog ng asawa, may karapatan kang magsumbong sa pamahalaan, kagaya ng barangay, mauna ka muna sa barangay. At di kinaya sa barangay, punta na tayo sa mataas, sa munisipyo, parang ganon. Yun ang karapatan ng kababaihan na maging pantay-pantay ang trato ng babae sa lalaki. At hindi dapat saktan ng lalaki ang babae kung meron man siyang kasalanan. Dapat yun ay pinag-uusapan. Next question po. Nararanasan niyo po ba ang pantay-pantay na karapatan dito sa ating lipunan?
Depende. Minsan, oo, minsan hindi. Gawa ng... Minsan kasi yung ibang tao, natatakot silang magsumbong, di nila alam yung karapatan nila bilang isang babae. Pero minsan naman, yung ibang kababaihan may alam sila, kaya malakas ang loob nilang lumapit sa pamahalaan. Malakas po loob nila sa magsumbong sa mga Otoridad, ganun. Kagaya ng ngayon, meron tayo sa barangay na mga social worker na nagpro-provide ng ganong karapatan para sa mga kababaihan. Last question naman po. Sa tingin niyo po ba, pantay-pantay ang napapatupad ng mga karapatan ng mga kababaihan sa ating lipunan? Hindi. Kasi minsan may inaabusong tao na hindi nabibigyan ng katarungan. Kahit alam na lang meron silang karapatan, pero kung mataas yung kanyang kalaban, hindi nabibigyan ng hustisya ang taong iyon. Kung kaya mo ipaglaban ng sarili mo bilang isang babae, you can do it. Kaya lang, siyempre may mga takot pa rin. May mga takot na sa babae. na baka hindi ako manalo kasi ganon ako, ganon, may ganon. Ayun lang, bebe. Thank you po.